Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Haji at welcome po ulit sa ating makabuluhang usapan dito sa ating vlog. Salamat po sa inyong tuloy-tuloy na panonood at pakikinig. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang isang mahalagang ugali na dapat taglayin ng bawat isa sa atin, lalo na kapag dumarating na ang tagumpay sa ating buhay. Ang ugaling ito ay pagpapakumbaba. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagiging matagumpay. May trabaho, may negosyo, nakakatanggap ng papuri, umaangat sa buhay. Pero minsan, kasabay ng pag-angat, nakakalimutan natin ang isa sa pinakamahalagang katangian. Nakakalimutan natin ang isa sa pinakamahalagang katangian bilang tao, ang pagiging mapagpakumbaba. Kaya ngayon, sabay-sabay tayong mag-isip at magnilay. Paano nga ba tayo mananatiling mapagpakumbaba kahit dumarating na ang tagumpay sa ating buhay? Ang pagpapakumbaba ay ang kakayahang kilalanin ang ating mga limitasyon at ang pagtanggap na hindi lahat ng tagumpay ay dahil sa atin lang, kundi dahil na rin sa tulong ng Diyos at ng ibang tao. Hindi ito nangangahulugan na ibinababa mo ang sarili mo. Sa halip, ang tunay na mapagpakumbaba ay yung taong alam ang kanyang halaga, pero hindi niya ito ipinagmamayabang. Minsan kasi, ang iniisip ng iba, kapag hindi mo ipinakita kung gaano ka kagaling, hindi ka na mapapansin. Pero tandaan po natin, ang mga punong hitik sa bunga, siya ang higit na nakayuko. Halimbawa, sa pamilya, kapag may hindi pagkakaintindihan, mas madalas yung mas nakakaintindi ang mas marunong magpakumbaba. Hindi na mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga, may humakbang palapit para sa kapayapaan. Sa trabaho o paaralan, kung minsan kahit alam mong may ambag ka, hindi mo kailangang ipagsigawan. Mas nakakabilib yung taong nagtatrabaho ng tahimik pero consistent. Sa social media naman, napakarami sa atin ang napapasubo sa pagpo-post ng tagumpay. Walang masama doon. Pero kung lahat na lang ng kilos natin ay para mapansin o mapuri, baka nawawala na tayo sa tunay na diwa ng paglilingkod at pagiging mapagpakumbaba. Sa Biblia, makikita natin ang perpektong halimbawa ng pagpapakumbaba sa buhay ni Jesus. Bagamat siya'y anak ng Diyos, pinili niyang mabuhay ng simple. Nagugas siya ng paa ng kanyang mga disipulo. Hindi siya nagyabang. Tahimik siyang naglingkod. Isa rin sa mga bayani nating Pilipino na mapagpakumbaba ay si Jose Rizal. Marunong, matalino, makabayan, pero hindi nagmataas. Patuloy siyang nagsulat, nagturo, at naglingkod ng hindi humihingi ng kapalit. Meron din tayong mga kilalang tao o kapitbahay na simple lang mamuhay, pero ang daming natutulungan. Hindi nila kailangan ng kamera o likes para tumulong. Sila ang tunay na huwaran.
Paano magsanay maging mapagpakumbaba? Narito ang ilang paraan para tayo ay masanay sa pagiging mapagpakumbaba. Una, kilalanin ang tulong ng iba. Hindi mo narating ang narating mo mag-isa. May tumulong, may naniwala, may sumuporta. Pangalawa, matutong tumanggap ng puna. Ang tunay na mapagpakumbaba ay marunong makinig at handang magbago. Pangatlo, iwasan ang pagmamayabang. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang i-post. Minsan, mas masarap kapag ang Diyos na lang ang nakakakita. Pang-apat, magpasalamat palagi. Pasasalamat ay bunga ng pagpapakumbaba. Panglima, manalangin. Dahil sa panalangin, natututo tayong umasa, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Ngayon, iniimbitahan ko po kayo na magnilay. Kung bigla kang yumaman o sumikat o mapuri ng maraming tao, paano mo ipapakita na ikaw ay mananatiling mapagpakumbaba? Maging hamon sa atin ang mamuhay ng may kababaang loob. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad. Lalo na kung tayo ay nasa posisyon o may impluwensya. Subukan po natin ngayong linggo tumulong ng tahimik, gumawa ng kabutihan kahit walang nakakakita. Hindi dahil gusto nating mapansin, kundi dahil ito ang tama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway ang vlog na ito ay magsilbing paalala sa atin na sa gitna ng tagumpay, ang puso ay dapat manatiling mapagpakumbaba. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ito sa mga kaibigan ninyo kung ito po ay nakatulong. Ako po si Haji, nagsasabing ang totoong dakila ay marunong yumuko. Hanggang sa susunod na vlog, ingat po kayo palagi. Pagpalain kayo ng Diyos.